salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Magandang gabi po sa ating lahat. May nakikita po akong mga faces na familiar po sa akin. Kasi po, tagalikod lang ako eh. Taga St. Peter to. So, welcome po at nagpapasalamat kami na kayo po ay bumalik. May mga hinahanap ako eh, kaso wala pa. So anyway, ang topic po natin ngayong gabi is about nutrition. So, nabanggit po ba kagabi yung 8 laws of health? Yung 8 pong law, ano ba? Ano yung law? Batas ng kalusugan. So, new start. Nabanggit po ba yung new start? Ba't parang hindi ko nakikita? New start po siya. So, ang bawat letra po ay may ibig sabihin. So, ngayon po, magsisimula tayo sa letter N. Hindi po natin, sa mga susunod na mga gabi, mapag-aaralan po natin bawat isang letra. So, ngayong gabi po, ang atin pong topic is about nutrition. So, ano po ba yung nutrition? Sa inyo pong pagkakaintindi? Meron, ayun, yung pagkain na masustansya na o yung pagkain na pumapasok sa ating katawan. So, that's nutrition. Bago po ako mag-topic ng nutrition, meron po muna akong ikakwento sa inyo. Sa Bible po, sa Daniel, ay meron po doong kwento ng apat po na kabataan, no? Sila ay mga bihag ng taga-Babylon. So, nung panahon na yun ni Nebuchadnezzar, pinili niya yung mga magagaling na mga alipin. Kumbaga parang naging alipin sila eh. Kasi nga, mga bihag sila. At ang sabi ni Nebuchadnezzar, lahat ng mga batang lalaki na aking mapili, sila ay kakain sa aking hapagkainan. So, kakain silang kasabay ng hari. Yan po ang laman ng table ni King Nebuchadnezzar. Ngunit, si Daniel po at ang kanyang 3 kaibigan, 4 kasi sila ay nakiusap doon sa head, no, sa eunuch ng kaharian. Sabi nila, pagbigyan niyo po kami ng 10 araw na kami ay hindi po kasi kami kakain ng ganyang klaseng pagkain kasi sanay sila sa mga simpleng pagkain. So later on po, malalaman natin kung anong klaseng pagkain ang kinakain nila. Kasi after kagaya na sinabi ko kanina, pili po silang mga kabataan dahil sila ang mangunguna
sila ay magiging gobernador, sila ay maging mga, basta matataas na katungkulan, ilalagay sila ni King Nebuchadnezzar sa isang mataas na katungkulan. Pero, nung makita ni Daniel, kasi ang ipapakain sa kanila, yung ganyang mga klaseng pagkain, masarap, di po ba? At paiinumin sila ng wine kasi yun alak. So, umayaw sila, Daniel, at nakiusap sila na ang kanilang kakainin ay gulay lamang or pulse. Ang tawag po sa pagkain nila, yung kanilang nakasanayan na pagkain ay pulse. Ibig sabihin po, legumes or yung mga beans, more on beans to talaga ang kinakain nila. Ang beans po mga kapatid, yun ang katapat ng karne. So, di ba, yung protein. At then, after 10 days, nung sila po ay sinubok sila, nagkaroon ng exam, nagkaroon ng mga exam, mga palaro, sila ay nakitang 10 times. Di ba? Ang galing po. 10 times silang magaling, matalino, athlete, compare doon sa mga kumain po sa hapagkainan ng hari. So, alam natin sa kwento sa Bible, si Daniel ay umabot pa siya ng ilang kaharian, no? From Babylonia, nakarating pa siya sa Persia. So, matagal ang naging buhay ni Daniel. So, yun nga po, makikita natin, di ba po alam naman natin na yung mga kwento sa Bible ay totoo, hindi lang man po haka-haka. Naniniwala po ba kayo sa Bible? Sino po bang naniniwala? Pwede pong itaas nga inyong mga kamay. Hindi lahat. Ayon. So, yun po. Nakita natin sa kwento ni Daniel na kung ano po yung pinapasok natin sa ating katawan ay siya ding maging tayo. What you eat is what you are. So, sabi din ng isang dakilang doctor, siya po yung, kumbaga, isa siyang Greek doctor, si Hippocrates. Sabi niya, let your food be your medicine and your medicine be your food. So kung ano yung kinakain mo, dapat yun ang iyong medisina na nagpapagaling sa inyong katawan. At yung medisina mo, dapat ang iyong pagkain. So di ba, no need for synthetic medicine. Hindi na po kailangan na kumain ng mga synthetic medicine. Kasi po, nasa ating mapag-aralan unti-unti na yung mga sakit kagaya ng yung mga chronic diseases like diabetes, high blood, maaano po siya, mare-reverse po siya, no? Mawawala po yung mga sakit na yan sa pamamagitan lamang ng inyong mga pagkain. So, dahil mga kapatid, sa Genesis 1:29, sabi dito, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. Yan po ang sinabi ng Panginoon na dapat kainin. Yan po yung original diet. Yan yung binigay ng Panginoon kay Adan at kay Eva. So ano nga ba yung mga pagkain na yon? Sabi dito, every herb, ibig sabihin nun, every herb, a plant without strong woody stem or trunk bearing seed, na kagaya ng wheat, oats, corn, rice, yon. Kumakain naman tayo ng rice, di ba? So, pwede po yon. Pero mas maganda po sana yung hindi siya masyadong refined, hindi masyadong maputing-maputi. Tapos seeds naman, legumes, kagaya ng soybeans, kidney beans, lentils, yon. Ang mga peanuts, yun yung mga and vegetables, kagaya ng eggplant, bell pepper. Ayun po, nandyan po naman nababasa ninyo. So yun ang binigay ng Panginoon sa atin na pagkain. And then, mga fruits, oranges, lemons, cranberries, yon, nakalista naman po kung ano yung original na binigay ng Panginoon na pagkain. So, ito po, fruits, nuts, ang atin po dapat na plato, meron po tayong tinatawag na power plate, should compose of fruits, nuts, seeds, grains, vegetables, and root fruits. Yung mga kamote, yung mga, ano pa bang root fruits? Gabi, yung balanghoy. Ano ba yung balanghoy? Kamuting kahoy, Bisaya, yung balanghoy. Yun. Yun po, mas maganda siya po na kapalit ng mga white rice, mga bread, white bread, yun. Mas maganda po yun. Di ba po mga kaibigan, mapapansin ko, kung makikita nyo po, after ng flood, kasi ang mga tao nung unang panahon, sila ay
dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan, sila ay naging masamang masama. And then, nagkaroon ng flood, di ba? Yung mundo na to ay nagunaw dahil sa tubig. Kaya, ang nangyari, pinayagan ng Panginoon na kumain ng karne. Kasi nga, wala patay na yung mga tanim. Pero kung ayon sa pag-aaral na pag-aralan din ng mga scientists na after ng flood, bumaba na po yung edad ng tao. Pababa na ng pababa. Ngayon nga daw, dati may nabasa ako 80, but now 60 na po ang average lifespan. So, nakakalungkot. Dito natin makikita, dito nagsimula, lalo, pumasok ang kasalanan and then more on karne ang mga tao, kaya yun, bumaba yung lifespan. Tapos tuwing birthday, graduation, wedding, anniversaries, di ba ganyan yung handaan? Tapos magpipray pa yung mga ganyang pagkain. Hihingi tayo ng blessing, pero alam naman natin na hindi, kahit doktor nagsasabi, di ba? Hindi lang sa Biblia po, but science shows na hindi talaga maganda kung ganyan ang ating laging pagkain. Kaya ang Panginoon, siya kasi ang gumawa sa atin. Kung mapag-aralan natin mga kapatid, mga kaibigan at mga kapatid, yung structure ng ating katawan, yung DNA, yung mga ating organs, very intricate, very complicated. Kaya po, binigay ng Panginoon yung original diet, yung plant-based diet, dahil siya ang gumawa sa atin. At alam niya kung ano mas nakabubuti sa atin, di ba? Kung anong pagkain. Kagaya ng Toyota or kagaya ng washing machine. Halimbawa, bibili ka ng washing machine. Merong manual, di ba? Pag bibili kayo, sabi doon sa manual, basahin muna, sabi sa instruction, basahin yung manual bago gamitin ang isang machine. Kasi nga, alam ng gumawa ng machine, halimbawa Samsung, kung paano gamitin. Or halimbawa may sasakyan, alam ng Toyota na yung sasakyan na yon kailangan gasolina lang or diesel para hindi madaling masira. So ganun din ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng Bible upang, at doon sa Bible nakalagay doon kung ano lamang ang dapat nating kainin. Sabi nga dito, a deficiency in the intake of essential nutrients will result to diseases. So kung may pagkukulang po kayo sa inyong kinain, yun po ang magdudulot ng sakit. Halimbawa, kulang kayo ng vitamina, 'di ba? May mga sakit na cause ng vitamin. Kung kulang kayo ng minerals, kung kulang kayo sa hindi, iba pala yung araw. Pagkain pala pinag-usapan natin. Pero kung sobra naman ng calories, ang calories po ay yung mga hindi na nagagamit na fats ng ating katawan. So, nagkukos po ito ng plaque, nagkukos ng fatty liver, nagkukos ng yung sa ugat. Ito po saan ba? Meron kasi ditong picture, ayan. Kung sumobra po sa pagkain, taba ang inyong kinakain, more on taba, ang mangyayari po, di ba nakikita nyo may fats dito sa gilid. Yan po yung di ba heart, and then may artery. Yan po yung artery ng isang bata, wala pa siyang taba. And then later on, habang tumatanda, dahil kung ano-ano na ang kinakain natin, ayan na, nabubuo na yung mga taba na nagkukos na nahihirapan dumaloy ang dugo. Kaya yon ang nangyayari is nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng stroke, nagkakaroon ng atake sa puso. So, yun nga po, kaya binigay ng Panginoon, binigyan tayo ng utos ng Panginoon sa Genesis 1:29 na yun ang mga pagkain na ating kakainin, no? Plant-based diet. And then, pag nagkasakit na, ano po yung ating ginagawa? Di ba? Punta sa doctor, iinom ng mga synthetic medicines. Hindi naman po ako against sa synthetic medicines. Kasi pag sinabing synthetic, hindi po talaga siya normal, hindi siya natural. So meron po talagang side effect, no? And then usually meron pang yung mga maintenance. Yung mga maintenance, kaya nga sinabing maintenance kasi na-maintain lang po, hindi po nagagamot ang inyong sakit. 'Di ba? Kaya nga maintenance. Kumbaga
kagaya ng, ako po kasi ay na-confine ako sa AYAC twice kasi po tumaas po yung aking BP. Nag-220 po ako over 110 ata. So may maintenance po ako. Pero na-realize ko na hindi ako pwedeng laging iinom ng maintenance kasi, or mga synthetic na gamot. Kasi ang sisirain naman ng synthetic na gamot ay yung ating kidney po. So kung lagi kayong nagpe-pain reliever, lagi kayong nag-antibiotic, naku po, magiging delikado po yung ang ating kidney. So, hanggat maari po, kung kaya pa naman or naaagapan, sabi nga prevention is better than cure, ay agapan po natin ang mga natural na kaparaanan. So, sabi din dito, nuts and whole grains, yung nuts po at saka yung mga seeds, yung mga ay nakakatulong upang maiwasan po natin ang ischemic heart disease. And then more than 5 servings will lower the risk of chronic heart disease by 50%. So marami ang ating pong napakaswerte po natin dito sa Dasma kasi po mura lang po yung ating mga gulay, mga iba't ibang bilihin sa atin. Lalo na ngayon nung Friday ba ako na malengke, nung Monday, napakamura po ng mga gulay. So we must take advantage po sa bounty ng ating kapaligiran. More on fruits po sana and vegetables. Tapos sabi din po dito, eating beans 3 times or more times a week will reduce colon cancer by 50%. Pero sabi ng iba, bawal daw ang beans, bawal ang munggo, kasi daw sasakit, tataas ang uric. Hindi po yon totoo. Kaya lang po tumataas ang inyong uric acid kasi kung magluluto kayo ng munggo, nilalagyan nyo ng taba ng baboy, nilalagyan ng dilis na maliliit. Yun po yung nagkukos ng uric acid. Hindi po yung mismong munggo or yung mga beans. Ang gawin nyo po, ibabad nyo siya buong gabi upang mawala po yung purine at ihugasan nyo po ng maigi. Then, sabi ko po kanina, di ba, yung beans is comparable ng meat. So, kasi nga, kung kayo naman ay kakain ng meat lagi, sabi dito, more than 1 serving per week, it increases colon cancer by 80%. No? Kung lagi po tayong karne. And then, ito po yung comparison ng mga kumakain ng gulay at more on gulay at hindi kumakain ng gulay. So, mas mataas po ang chances na magkaroon ng colon cancer, breast, lung at uterine ng mga non-vegetarians po. And then, a plant-based diet helps to lower blood pressure. Ako po talaga naniniwala dito. Dahil ngayon po, wala. 3 to 4 years na po akong hindi umiinom ng maintenance. Di ba, Ate Cor? Matagal na po akong hindi umiinom ng maintenance yung amlodipine at losartan. Kasi nga po, nag-prefer ako na mag-exercise, mag-plant-based diet. And then, several studies suggest a plant-based diet can reduce the risk of stroke. So, yun. Sino po bang gustong magka-stroke, magka-heart attack, di ba? So, ngayon pa lang po ay gawin na natin yung mga pwedeng gawin upang maiwasan natin ang mga ganong mga sakit. So, ito po yung mga nakukuha natin sa mga gulay. Again, mga kapatid, mga kaibigan, napakamura po ng gulay ngayon sa Kadiwa. So, take advantage po ng murang gulay dahil alam ko tataas na yan this December. So, they're high in fiber, high in phytochemicals, and so mababasa nyo naman po. And then, mas mahalaga po na sa inyong pagkain, sa inyong plato, ay iba't ibang kulay po ng gulay. Kasi doon nyo po makukuha yung balanced diet. Tapos, meron pong isang study, ito po, na ginawa po 2012 lang. Sabi po dito, kung ikaw po daw ay kumakain ng fast food once a week, it increases the risk of coronary heart disease. So, sakit sa puso by 20%. Tapos, kung ikaw naman ay kumakain ng 2 to 3 times a week, 50% ang chance mo na magkaroon ng sakit sa puso. Kung madalas ka naman kumakain sa mga fast food o yung mga
yung mga restaurant na mabilis ang luto ay you will get 80% chance na magkaroon ng heart disease. Tapos po, meron pong isang study na nangyari 2012 din po. Ito po yung Happy Meal Project. Alam po natin kung ano yung Happy Meal Project. Tapos pinag-aralan po ng isang, ano nga lang siya po writer, kasi napansin niya na yung Happy Meal ay tumatagal kahit hindi nakalagay sa ref. So kanya pong binabantayan, pwede niyo po itong i-check sa Google. Nag-post siya ng picture, yung everyday ng picture until 979 days. At napansin po niya na wala pong pagbabago yung French fries tsaka yung burger. So makikita natin mga kapatid na napakaraming preservatives po ng fast food. At pag sinabing preservatives, nagkakos po yun ng cancer. Kaya po siya, at nabasa ko doon na kaya po siya hindi nasisira kasi wala na siyang nutrisyon. So kahit yung mga bacteria, kahit yung mga fungus, hindi na po kinakain yung tinapay kasi kahit yung tinapay hindi po nasira. No, kung i-check niyo po sa Google, kung ano yung itsura nung day 1, yun din ang itsura nung day 979. Kaya nga ang pangalan niya is Happy Meal Project 979. So, yun, hindi po talaga maganda. So, kasi nagkukos nga siya ng iba't ibang klaseng sakit. Pero may kasagutan po yung mga sinasabi ko kaninang mga sakit. At di ba tayo gusto nating manatiling young, di po ba? Gusto nating manatiling wrinkle-free yung ating mga mukha. Meron din pong studying ginawa na yung food daw na ating kinakain, yung plant-based diet, ay nag-aano po siya, best anti-aging treatment. Dahil napag-aralan po ng mga scientists, meron po kasing tinatawag na telomeres. Yung telomeres po, siya po yung dulo ng mga chromosomes, no? Nakikita nyo naman po sa picture. Ang mga chromosomes naman, part siya ng cellula ng ating katawan. So, once na mag-generate, pag hindi po maganda yung nakakain natin o hindi nutritious yung napupunta sa ating mga cells, umiiksi po yung mga telomeres. So doon na nakikita ng mga scientists na pag maiksi yung mga telomeres, ibig sabihin, malapit ka nang mamatay. Kung maiksi yung telomeres mo, ibig sabihin, kung mahaba yung telomeres mo, mahaba pa yung buhay mo. Kung maiksi naman yung telomeres mo, malapit ka nang mamatay. So it only shows po at doon, according to study, doon sa pinag-aralan nila, na kinoconnect nila yung haba ng telomeres, nakalagay dito, plant food to longer telomeres and higher telomerase activity. At nakita po nila na yung diet na rich in carotenoids will strengthen yung telomeres. So ano po ba yung carotenoids? Yung carotenoids po, siya yung nagbibigay ng color sa mga gulay, no? Na 'di ba ang mga gulay ay may iba't ibang kulay, may mga rainbow colors 'di ba? May orange, ano pa bang kulay ng gulay? May green, may yellow, ano pa? Merong violet, 'di ba? May orange. So yun, ang carotenoid po, yun po yung nagbibigay ng kulay sa mga gulay at yun yung nagpapahaba ng telomeres, no? Yun ang naging study. So, according to their study, they found out that just 3 months of eating a plant-based diet ay nag-boost po ng haba ng telomeres. So, kung gusto nyo pong bumata kayo or ma-lengthen yung mga wrinkles, kumbaga hindi lumabas agad yung mga wrinkles, mag-plant-based diet po tayo. So, yun yung tinatawag na the fountain of youth. Bakit nga ba plant foods? Ang sabi nga dito, ang mga plant foods po are filled with antioxidants that can fight the oxidative stress responsible for telomere shrinking, preventing and even reversing cellular aging. Alam niyo po ba, di ba, ang oxidative stress po kasi, di ba, pag naghiwa kayo ng apple, maya-maya lang umiitim na yung apple, di ba? Yun po yung tinatawag na oxidation. Ang antioxidant po, kaya nga antioxidant, siya po ang
yung pinapabagal niya yung oxidation, no? So yun po ang prutas, gulay, mga nuts, marami po siyang antioxidant properties na nakakatulong upang mapabagal yung oxidation. So, meron din pong isang study na ginawa ang isang scientist at meron siyang nakita na merong 5 lugar sa buong mundo ho ito, na napapansin niya na karamihan sa mga nakatira ay mga centenarians. Ibig sabihin, ano po ba ibig sabihin ng centenarians? Na binibigyan ngayon ng 100,000 pag umabot ka. Di ba? 100 years old. Di ba ngayon dito sa Pilipinas, pag umabot ka ng 100 years old, may 100,000 ka? Itong scientist na to, may nakita siyang 5 lugar sa buong mundo na binilugan niya ng kulay blue, kaya ang tawag ay blue zones. Tapos, yung mga 5 lugar na yan, karamihan sa mga nakatira ay mga centenarians or mga 100 years old and above. At hindi po sila mga bedridden. Hindi po sila yung hindi na nakakakilos. Yung iba pa nga, lalo na sa Japan, Okinawa, Japan, dito sa Greece, nagtatanim pa, mga fishermen pa, 100 plus na po sila. Di ba mga kapatid, mas maganda kung sana ang Dasmariñas ay maging blue zone din. So, ang napansin din ng scientist na ito na meron silang common na mga ginagawa. So, yung common na ginagawa ng mga centenarians na ito ay sila ay malapit sa kanilang family. Di ba? Nakalagay yung pinakabilog, yung pinakagitna. Yun po yung mga common na nakikita nila doon sa 5 blue zone. And then, plant-heavy diet, more on gulay. Hindi sila naninigarilyo. Tapos, meron silang exercise. At sila ay nagsasama, meron silang social engagement. Ibig sabihin, lalo na dito sa Japan, merong yung lugar doon sa Okinawa, Japan, yung mga centenarians doon, yung mga babae, kahit hindi centenarians, tuwing 2:00, nagtitipon-tipon sila. Kasi isang lugar lang yun eh. Nagsasama-sama sila, umiinom sila ng rice wine, yung sake. At yun, nagmamaritesan siguro sila. And then, pag merong hindi umaten na isa, dinadalaw nila. So, merong social support. No? Isa po yun sa nakikita nila. Kaya, yung mga tao dito sa 5 zone na to, dito sa blue zones na to, Loma Linda, California, dito mo nyo sa North America, Nicoya, Sardinia, Italy, sa Okinawa, Japan, sa Icaria, Greece, yun yung kanilang mga ginagawa upang sila ay umabot ng 100 years old. No. So, mga kaibigan, mga kapatid, yun po yung binigay sa atin ng Panginoon, plant-based diet. Pero kailangan din natin maging balance, no? Hindi lang po physically dapat ang ating pakainin, kundi ang atin ding spiritual na kalagayan. So later on, si Pastor ay babahagian niya tayo ng spiritual na pagkain na makikita natin sa Bible. So it's also a must na pag-aralan din natin ang ating Biblia upang physically at spiritually ay maging strong po tayo. So I hope po na meron kayong natutunan sa aking message ngayon. Again po, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang lugar po natin ay marami pong gulay, no? Marami tayong mabibiling gulay na ngayon po ay mura lamang. So sana ay we take advantage kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Yun lamang po. Thank you. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin.